on the issue of pledges, alam naman natin ang pledges ay pledges. No? Kumbaga yan hindi yan actual realized investment. Maghihintay pa tayo kung yan ay marirealize. There is a probability na marirealize yan. There is a probability na hindi. Merong chance no, na mangyari yan or baka yan bola lang. No? Kumbaga yan para lang masabi na meron silang ginawa doon, meron silang nalikom na mga investment pledges. Pagpalagay natin na lahat magbabayad talaga ng tax, sa kabila nito, kukulangin pa rin yung pera ng gobyerno at needed pa rin talaga umutang. Oo, kukulangin pa rin talaga. Kasi nga, kumbaga, masyadong malaki yung ginagastos ng ating gobyerno para mapunan yung mga expenditures niya. Alam mo, Admar, sa ibang bansa nga, kung maalala nyo sa South Korea noong 1980s yata yun, di ba? Nung kinakailangan ng gobyerno ng pera, ang ginawa ng mga tao, Admar, di ba, dinonate nila yung kanilang mga ginto sa gobyerno. Kumbaga, binenta nila o pinamigay yata nila yung mga ginto nila para makatulong sa gobyerno. Sa kaso naman ng Japan, mga kababayan, ang Japan, ang kanilang debt to GDP ratio ay mahigit 100% ng kanilang ekonomiya. Pero kung titingnan po ninyo yung utang ng Japan kung saan galing, Admar, halos actually mahigit 90% ng kanilang utang ay domestic source. So kumbaga galing sa savings ng tao mismo. So kung yung mga ordinaryong Pilipino merong sufficienting savings, yan ay makakatulong yan sa ating gobyerno, no? In terms of pangungutang. No? Pero hindi rin natin nakikita yan sa ngayon. Kasi nga yung mismong mga tao natin, yung mismong populasyon natin, hindi ganun kataas ang level of savings. Kung titingnan mo na lang, Admar, ilan bang kababayan natin may bank account? 1/3 lang ng populasyon ang may bank account. 2/3, mantakin nyo ha, 2/3, 2 sa 3 Pilipino walang account sa bangko. So, kumbaga, malayo pang dapat natin lakbayin, mga kababayan, ano, para marating natin yung estado na yan. Kagaya halimbawa sa kaso ng mga kapitbahay natin sa South Korea at sa Japan. No? Pero kung lahat magbayad ng buwis, no? Makaroon ng collection, kukulangin pa rin yan. So, kumbaga, ang kinakailangan talaga dito, Admar, no? Hindi lang sa revenue side magkaroon ng kaayusan, kundi pati doon sa expenditure side dapat magkaroon din ng kaayusan dyan, Admar. Both sides yan. Less corruption, Doc, hindi pa rin kakayanin? Kung kumbaga, walang corruption, hindi pa ba natin kakayanin din na maging sapat yung kinikita ng bansa? Okay, so dalawa kasi ang maapektuhan niya, Admar. No? So halimbawa, sa kaso ng revenue generation, may corruption dyan. Di ba? Kasi nga may mga tongpats dyan sa mga tumatanggap sa mga internal revenue. May tongpats dyan. Doon din, of course, alam naman natin, doon sa mismong expenditure side ng ekonomiya, meron ding corruption dyan. Ayon sa mga pag-aaral, Admar, 50% up to 50% ng gastos ng gobyerno napupunta lamang sa graft and corruption. So just imagine, if mawala ang graft and corruption sa ating bansa, mawala, maging zero yan, there is a real good chance na malamang hindi na natin kailangan mangutang. Kasi nga kung 50% na mawala lang, napupunta lang sa graft and corruption, napupunta sa bulsa ng mga opisyalis natin, kung ma-eliminate yan, abay, papasok, Admar, yung tinatawag na golden age ng ating ekonomiya. If mangyari yan, kasi nga, isipin nyo, ang ating gobyerno ay napaka-efficient na. Hindi na niya kailangang mangutang. Ang gobyerno natin palaging may surplus, Admar. Ma-achieve natin yung tinatawag na budget surplus. Yung budget surplus na yan yung ibig sabihin, ang ating gobyerno, mas malaki yung kinikita kesa sa ginagastos nito. No? Ang ganda sana kung gano'n yung mangyayari. So ang susi din dito, Admar, tama ka, which is yung kalidad ng ating gobyerno, at babalik na naman tayo sa issue ng graft and corruption. Kung mawala ang graft and corruption, there's no need anymore to borrow money. No, hindi na natin kailangan na magkaroon ng national debt if that is the case. Doc, huli na lang tungkol ito sa naging matagumpay nga na 5 araw na state visit sa India ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakauwi na nga sa bansa ang Pangulo at bit-bit po niya ang halos 500 milyong dolyar na halaga po ng direct investment pledges. Sa kabuuan ho ba, ano ang masasabi po ninyo sa naging pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa India? Okay, on the issue of pledges, alam naman natin ang pledges
ay pledges. No? Kumbaga yan hindi yan actual realized investment. Maghihintay pa tayo kung yan ay marirealize. There is a probability na marirealize yan. There is a probability na hindi. Merong chance no, na mangyari yan or baka yan bola lang. No? Kumbaga yan para lang masabi na meron silang ginawa doon, meron silang nalikom na mga investment pledges. Banggitin na rin natin, Admar at saka Jade, yung posible na pag-purchase na naman ng ating pamahalaan, ng ating armed forces ng mga bagong BrahMos missiles. No? Isama na rin natin yan. Ang aking opinion dyan sa kaso sa BrahMos is that malaking pera ang involved dyan. Kasi pag bumili ka ng mga missile battery, Jade, yan ay hindi lang yan one-time spending. Merong maintenance every year. No? May maintenance cost yan. Iniisip ko, di ba nung panahon ng tatay ni Marcos Jr., we were developing actually our own military-industrial complex or military-industrial capability. Nung panahon ng tatay ni BBM, meron ng bongbong rocket eh. So bakit kailangan tayong bumili ng rocket mula sa ibang bansa? Bakit hindi na lang natin gamitin yung pondo na yon para tayo mismo mag-develop ng sarili nating military-industrial capability? Nung panahon ng tatay ni BBM, meron pang rocket, Jade ang tawag, Bukang Liwayway. No, i-search niyo, i-google niyo mga kababayan. Ang pangalan Bukang Liwayway, parang rocket system. No? Imagine, yung panahon na yun, dine-develop natin yun. No? Kaya anyari. Iniisip ko, why not, instead of buying these hypersonic missiles from other countries, gamitin na lang natin yung pondo to indigenously develop our own military industry. Makaka-generate pa ito ng trabaho para sa ating mga kababayan. Makaka-generate direct and indirect jobs. No? Hindi lang yun, mag-i-improve din ang ating research and development capabilities. Doon ako nagtataka Instead of spending the money na ma-develop ang ating industriya, they chose the path of buying these missiles abroad or overseas. Ang payayamanin nyo lang dyan yung mga company sa India, hindi yung mga company sa Pilipinas. So yun yung nakita ko in terms of the spending. And also, itong trip na ito kasi, Jade, merong mga economic na mga potential between India and Philippine relations. Maraming potential dyan. In fact, yung potential economic relationship itong dalawang bansang ito, hindi pa niya na-reach yung pinaka parang maximum nito. Kumbaga marami pang opportunities na pwedeng i-extort ng dalawang bansang to. So sa palagay ko okay yung pagbisita, kaya lang parang na-overshadow ito in terms of yung security issues sa palagay ko dapat manguna muna yung economic kasi yun ang kagad na ramdam ng tao. Hindi naman makakain ng tao yung missile na binili Jade. The people will not be able to convert that into food na yun ang kinakailangan ng ating mga kababayan. So sa palagay ko maraming mga na-missed opportunities itong visit na ito in terms of enhancing further the economic relationship ng dalawang bansang ito, Jay. Opo, kung maalala po ninyo, Doc, hindi ho ba may pahayag din po ang Pangulong Bongbong Marcos na ang Pilipinas ay dapat o kailangang makialam na kung sakali mang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng US at China? Yan lang nga bang sinasabi ko Jade, because for a long time, up to now, we follow yung tinatawag na One China policy. And I think yung sinabi na yan ni Pangulong Marcos Jr. Is not consistent with the One China policy. Kasi parang it seems to me na the fact na magiging involved daw ang Pilipinas, that we are taking the side of the Taiwanese when in fact ang sitwasyon dyan sa lugar na yan is that Taiwan is a renegade province. In fact, hanggang sa ngayon, Jade, wala nga tayong embassy sa Taiwan. Meron tayo yung MECO, yung Economic and Cultural Office. Yun ang meron tayo doon. We do not have direct diplomatic relations with Taiwan. Itong sinasabi ni Pangulong Marcos Jr., I think it reflects yung kanyang state of mind in terms of how he understands the situation. And what I'm saying is, this is dangerous. Kasi kapag ka nagkaroon ng gulo between China and Taiwan, of course, alam natin na papasok dyan ng US if ever,
bakit tayo magiging involved? Ang dapat na unang gagawin nila dyan is how to repatriate yung ating mga more than 200,000 na kababayan na nasa Taiwan. Hindi tayo dapat makisali dyan. No? Gagamitin natin yung ating mga missile, i-allow natin ng US, no, na magdagdag pa ng mga Typhoon missiles yan sa ating bansa. I think this is ridiculous, and yung sinabi ni Marcos Jr., and I'm not happy with what he said because it reflects yung kanyang state of mind, yung kanyang pagkakaintindi ng sitwasyon na sa palagay ko ay hindi aligned, no, dun sa diplomatic principles na sinusunod ng ating bansa for the last 50 or so years. No? So kumbaga, dapat mag-exercise tayo ng pag-iingat in terms of what we say. No? Lalong-lalo na binanggit ito ni Marcos Jr. Sa international media. No? And of course, na-pick up ito ng China, nagsalita ang China. So kumbaga, we live in a time na iba na ang panahon ngayon. Hindi na ito kagaya noong Cold War. Iba na ang panahon ngayon. Meron tayong tinatawag na multipolar world. And dapat, ang China, kasali pa rin yan in terms of sa ating pag-unlad. Hindi natin pwedeng awayin ng China. Hindi natin pwedeng isantabi yung ating relasyon with China kasi kinakailangan natin sila para umunlad ang ating ekonomiya. No? So sa palagay ko, no, hindi consistent yung sinabi ng ating Pangulo in terms of how we conduct our foreign relations. It's unfortunate that he said that, and I hope na mag-backtrack siya sa sinabi na yan kasi hindi nga ito maganda kung ganyan ang sinasabi ng ating Pangulo, G. Opo, at masaya pong iniulat din po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na 18 kasunduan nga sa negosyo ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at India. Sumasaklaw po ito sa iba't ibang sektor para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan tulad po ng renewable energy, infrastructure, healthcare, education, information technology at digital services, manufacturing, business process management at digital infrastructure. Itong sa digital services, Doc, sinabi nga ng Pangulo na ang India ay world leader pagdating po sa world leader pagdating sa digital space. Ano po ba ang masasabi po niyo dito? Totoo yung sinabi ni Pangulong Marcos, no, that India is a leader in that area. And in fact, we have a lot to learn from India in terms of how they were able to develop, no, yung kanilang mga industriya. No? We have a lot to learn from them. So maganda itong, actually, if you ask me, yung mga parts na yan ng kanyang biyahe, positibo yan for me. Maganda yan. Kasi nga, this would allow our country to learn and also to na makakuha ng mga kaalaman, no, from India na pwede nating magamit sa ating bansa. Kasi nga, dati, Jade, ang India ay mahirap na bansa yan. And yet they were able to develop economically. Although marami pa rin mahirap sa India, no? Marami pa rin talaga. Mataas pa rin ang poverty rates nila, pero nag-excel sila sa mga iba't ibang mga areas. So we have a lot to learn from them. Now, in terms of dun sa mga agreements na mga pinirmahan, ano? Again, these are all pieces of paper. Okay? Agreement pa lang ito. Wala pa itong konkreto na mga proyekto, no? Wala pa itong mga nalilikhang trabaho. All of these remain to be in expectations. No? Kumbaga yan, inaasahan pa lang natin yan. So ang dapat na ginagawa ng ating gobyerno dyan, hindi natatapos yung kanilang engagement with India dun sa biyahe na yan. No? Hindi dapat natapos yan doon. Pagbalik sa Pilipinas, dapat they still continue to engage their partners, kagaya ng India, para mapayabong palalo ang relasyon, Jade, itong dalawang bansa ito.